Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development by Jean Piaget. Ang pangalawang stage ay ang pre-operational stage. Ang ikalawang stage sa theory niya ay ang pre-operational, na kung saan nangyayari ito sa ikalawang taon hanggang ikapitong taon ng bata. Dito naman ang kaisipan nila ay mas nag-i-improve na, dahil kumikilos na sila batay sa mga nakikita at na-oobserba nila sa paligid. Pero payak pa lamang din ang kanilang pag-iisip, sapagkat pinapahayag lang nila ang kanilang mga ideya sa simpleng paraan. Katulad na lamang ng paggamit ng mga alternatibong kasangkapan o laruan, na pwede nilang magamit sa laro o kaya naman kapag may nagpapahayag ng isang istorya. Ang dalawang bahagi ng pre-operational stage ay, ang una ay ang symbolic function substage ang pumapalit sa isang bagay na hindi available. At ang pangalawa ay ang intuitive thought substage, ito naman ay tumutukoy sa mga intuition or perceptions. Ang symbolic function substage naman ay may apat na bahagi. Ito ay ang symbolic representation, ang early forms of animism, ang pretend or symbolic play, at ang parallel play. Ang symbolic representation ay nagsisimula sa ikadalawa hanggang ikatlong buwan ng bata. Dito naman ay gumagamit sila ng isang kasangkapan tulad ng isang stick, na pwedeng maging sword or espada. Mas may kakayahan na ang kanilang kaisipan na ihambing ang isang bagay na pinakamalapit na sa katotohanan. Katulad na rin ng isang laruan na telepono na kaya nila ihambing sa totoong telepono. Ang sumunod ay ang early form of animism. Ito naman ay naniniwala ang mga bata na ang stuffed toys o teddy bears ay may pakiramdam o intensyon. Kaya ito ay kanilang kinakausap na tila ba sila ay naririnig o naiintindihan ng mga ito. Ang pangatlo ay ang pretend, symbolic play. Dito naman ay nakakalikha ang kanilang imahinasyon, na ang isang sitwasyon na malayo sa katotohanan ay nangyayari. Katulad na lang ng pagpapanggap nila bilang isang superhero, superheroes, at sa pamamagitan ng pagsusuot nila ng costume katulad ng kapa or cape. Nai-imagine nila na ang pagtakbo ay ang paraan nila ng pagpapanggap na sila ay lumilipad. Pagdating naman sa huling stage ng symbolic function stage, mas nakikita na ang pagkilos nila mag-isa. Mas nade-develop na ang pagiging independent nila kasabay ang pagkahasa ng kanilang pag-iisip. Sapagkat mas pinipili nila ang kagustuhan nilang mag-isa, kaysa makipaglaro o makipag-ugnayan sa ibang bata. Kaya mas may panahon silang makapag-isip kung ano ang mga bagay na gusto pa nilang gawin. Ang pangalawang bahagi ng pre-operational ay ang intuitive thought substage. Ito ay ang centration, ang egocentric. Ang sunod ay more developed form of animism, ang artificialism, ang irreversibility, at ang huli ay social play. Ang una sa intuitive thought substage ay ang centration, na kung saan ang isang bata ay mas nakafocus sa isang sitwasyon at hindi naiisip ang ibang sitwasyon. Halimbawa na lamang sa paghahati ng bilang ng cake, mas nakatuon sila sa bilang o dami ng mapapabigay sa kanila, kaysa sa kung gaano kalaki ang hiwa ng cake na maaaring mapabigay sa kanila. Ang kaisipan ng isang bata sa centration ay dapat lahat ay pare-paruho sa lahat ng pagkakataon. Samantalang ang isang bata naman, na hindi nagbabase sa isang aspeto o paniniwala ay tinatawag naman na de-center. Katulad na lamang sa pagsasaayos ng mga laruan, hindi nila pinagbabasehan ang pagkakatulad-tulad dapat ng sukat, hugis at kulay. May tatlong katangian ang centration. Ito ay ang single focus attention na nagbabase lamang sa isang katangian o sitwasyon. Ang lack of reversibility na kung saan nahihirapan ng ibalik ang mga bagay na tapos na. At ang huli ay perceptual dominance, na kung saan ang husga sa isang sitwasyon o pangyayari ay nakabase sa kung ano lamang ang nakikita. Ang pangalawa ay egocentrism, na kung saan mas naniniwala ang isang bata sa sarili niyang pangunawa. Katulad na lamang na kapag nakakita sila ng laruan sa ibang bata at gusto rin nila ito, maaaring agawin nila ito at wala silang pakialam. Kung umiyak man ang batang naagawan ng laruan, ang stage na ito ay nakafocus lamang sa pansariling pangangailangan at kagustuhan nila.
Ano nga ba ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan? Sa panahong ito, pinakamainam na maituro sa kanila ang kahalagahan ng tama o maling gawain. Sapagkat ito ang makakatulong sa kanilang upang lumawak ang kanilang pangunawa at maiwasan ang pagiging makasarili. Ang pangatlo naman ay ang mas develop na ang tinatawag na animism. Dahil sa mas napipili na nila ang mga bagay na may buhay. At isa ang paggalaw sa kanilang pinagbabasehan. Ngunit may bagay pa rin silang hindi masyadong nauunawaan. Sapagkat pinaniniwalaan nilang na ang isang sasakyan o robot ay may buhay. At ang isang natutulog na hayop ay wala ng buhay para sa kanila. Ang ikaapat naman ay ang artificialism, na kung saan naniniwala ang isang bata na lahat ng nangyayari sa kapaligiran ay gawa ng tao upang maibigay lahat ng pangangailangan natin. Katulad na lamang, na kaya may araw ay para magbigay ito ng liwanag. Kaya may snow upang makapaglaro sila dito. At ang huli ay kaya naman umuulan dahil may taong naglalagay ng tubig sa ulap. Upang umulan at magkaroon ng tubig ang mga tao. Ang ikalima naman ay ang irreversibility. Dito naman ay naniniwala ang isang bata na hindi na mababago. Sa kanyang pag-iisip ang isang bagay o sitwasyon na nangyari na. Katulad na lamang ng, hindi sinasadyang makapaglagay ng kontaminadong lettuce sa isang hamburger. Kapag nalaman nila ito hindi na maipipilit sa bata na kainin pa ito. Kahit pa maalis ang lettuce sapagkat naniniwala sila na ang buong hamburger ay kontaminado na. Ang huling stage ng intuitive thought substage ay ang social play na makikita na dito ang makabagong parallel play, na kung saan mas na-develop na ang pakikipag-ugnayan nila sa tao at lipunan at nauunawaan na rin nila kung paano makisama sa ibang tao. Dito natututo na silang makilahok sa iba at sama-sama nilang pinagtutulungan na abutin ang iisang layunin. At nagaganap na rin dito na kayanan nilang i-manage ang sariling emosyon katulad ng manalo man o matalo sa isang laro. Thank you for watching, and have a nice day.